Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Bongo na isang disipulo ni Digong ay babaliktad na daw. Ito nga yung sinabi ko noon na para maka-iskapo si Bongo diyan sa kanyang kaso sa ICC at kaso niya dito sa gobyerno, ay dapat bumaliktad na siya. Kasi nakikita naman natin na bakit tahimik na tahimik si Bongo. Dahil si Bongo ay isang silent operator yan. Hindi yan alam ng mga DDS. Si Bongo ay matalino yan. Ginamit niya si Digong para magiging senador siya. Ngayon, nandun na si Digong sa dahig. Wala siyang imik. Si Bato lang yung bukal at Robin Padilla bukal na talagang makadigong. Pero si Bato, amig that si Bongo, tahimik na tahimik. Ibig sabihin yan, kapag malalim ang tubig, tahimik ang tubig. Kapag mababaw ang tubig, maingay ang tubig. Sa sapa, mga kababayan, di ba? Still waters runs deep. So itong still waters, yung hindi gumagalaw na parang walang ingay, ayan yung mga malalim na tubig. Yan si Bongo. Kaya dito, para makalusot siya sa kanyang mga kaso sa Pilipinas, ito na yung kanyang the last resort na sinasabi natin. Desperate times needs desperate measures. Ito yung gamit ni Bongo ngayon. Di ba, lalo na ay huling termino niya lang at siyempre kailangan niya na hindi siya makulong para makakandidato pa siya sa susunod na panahon. Pero mukhang hindi na siya mananalo Malakas kasi si Bongo dahil sa suporta ng DDS. Pero ngayon na iwanan ni Bongo ang kanyang amo dahil sa isasalba niya ang sarili niya at kakampi siya dito sa majority. Kaya ang mangyari niyan, iiwanan din siya ng mga DDS at hindi na siya mananalo pa sa pagiging senador. Pero ayon sa pagkalkula ni Bongo dyan, yan ay tinatawag yan na calculated risk. Titiwalag siya kay Digong, titiwalag siya sa DDS, pero hindi siya makulong. Kung hindi siya titiwalag, makulong siya. Kaya namimili siya sa dalawa. Sa tingin ko ang kanyang pipiliin, hindi siya makukulong. Sino bang may gusto na makulong ka doon sa dahig? Di ba? Ay, nako. Yun nga ang sabi ni Kibuloy na ayokong makulong sa kulungan ng mga puti dahil ang lalaki ng mga tao tapos ang may mga tato. Ayaw ni Kibuloy ng ganun. Ganon din ang sabi ni Digong na ayaw niya sa mga puti. Si Bongo, tahimik lang yan. Silent operator. Kaya ito, meron tayong hiram na video courtesy ng, of course, paborito kong vlogger sa iyong araw. Bumaliktad na nga ba at ilalaglag na ang kanyang mga kalyadong DDS senators at si VP Sara Duterte? Nito-nito lamang. Niyanig ang Senado ng mga pasabog ni Senate President Tito Soto tungkol sa isang naudlot na kudeta. Akala ng marami ay buo ang pwersa ng minority bloc nina Amy Marcos at Robin Padilla para patalsikin si Soto. Pero ang revelasyon ng Senate President ay naglantad ng isang malaking lamat. Hindi raw pumirma si Bongo sa resolusyon para palitan siya. Ano? Sa loob ng 8 minutong ito, hihimayin natin kung bakit tila missing in action si Bongo sa planong ito at kung totoo bang may isang minority senator na nagkikipagnegosasyon na para lumipas. Okay, so ito yung chismis ngayon na mayroon pang isang senador sa Cayetano Block na maghuhudas. Sabi ni Marcolita, mayroon na namang maghuhudas, isang senador. Ang sabi nila si Villar daw. Pero ito yung lumitaw. Kasi hindi pumirma si Bongo sa resolusyon ng mga DDS senador. Hindi pumirma si Bongo na gagawa sila ng pagpatalsik kay itong Senate President. Hindi pumirma. DDS siya dapat pumirma siya. Yan yung makikita natin na mayroon nang nangyaring deal kay Bongo na hindi na siya papanig pa sa DDS kung ano mang gagawin para sigurado na ang majority. Ito kasi ay labanan sa impeachment kung impeachment court ay majority ang magdadala, itong grupo ni Tito Soto, ay mahirapan talaga si VP Sara diyan.
mga ka-DDS. Ako, bilib na bilib ako kay Digong noon tsaka kay BP Sara. Kaya hindi ako nagsasalita ng masama masyado sa mga yan. Dahil minsan, bumilib ako sa kanila noon. Ngayon, hindi na. Hindi na ako bumilib dyan. At ako yung neutral lamang. Sino yung mas maganda para sa bayan, doon ako. Bato-bato sa langit, tamaan o magalit. Balik tayo kay silent operator, Bongo. Hindi ganong nagsasalita yan. Dahil kapag marami siyang sasabihin, magagamit yun laban sa kanya. Kaya ang matalinong tao ay hindi masyadong nagsasalita. Nag-iisip. Kaya ito, makakalusot siya dito eh. Kapag katulad kay Gatchalian, katulad kay Joel Islying, di ba, GIL, Joel Islying, ay matapang na naglakad si Joel Islying papunta sa trupa ni Tito Sen. Kaya si Marcolita, sabi ni Marcolita, naku, nandun na yung isang Judas. And then si Escudero, ganun din, matapang na sinabi na meron siyang kalayaan pumili kung anong grupo. Ganun naman talaga sa Senado, kung saan gusto mo, doon ka papanig. Yan nga, meron tayong demokrasi. Kaya hindi mapipigilan ni Chihuahua Marcolita kung sino man yung maghuhudas sa kanyang tingin, baka mas hudas pa siya eh. Bakit sabihin niya na hudas yung lilipat? Meron naman tayong pag-iisip. Si Bongo, merong pag-iisip yan. Si Escudero, Joel Islying. Ganun talaga yan ang labanan sa politika. Ay kung saan malakas, doon kalilipat. Itong si Marcolita kasi, iwan ko ba kung bakit ganyan yan. Okay, balik tayo sa balita, Kortisinang sa iyong araw. Ang tanong, subukan ko ba ang tinutukoy dito? Huwag kukurap dahil sa dulo ng video ito, ikaw na ang magsabi kung ito na ba ang simula ng pagbuho ng depensa ng mga Duterte sa Senado. Ang kumakalat na balita dahil hindi nga sila magkakasundo doon sa kampo nila Duterte, tapos siya matatapos naman na yung termino niya ng 2031, hindi na siya re-electionist So, wala na rin siyang pupuntahan. Might as well matanggal yung threat na eventually Tama. makakasuhan siya at mahisyohan siya ng warrant. So, kapalit nun, kung ano man yung nais niyang i-offer sa administrasyon, i-offer niya yung boto niya, i-convict, di ba? Yun ang pwede niya. Ang problema lang doon kasi is ICC ito Hindi naman ito pwedeng i-hold mo o ituloy mo kasi tutuloy lang ng ICC investigasyon nila regardless whether nakipagsundo ka sa administrasyon o hindi. Sabi ni Trillanes, kahit lilipat si Bongo, kapag ICC ang pag-usapan, makulong pa rin siya sa ICC. Pero dito sa Pilipinas, absuelto ang lahat ng kaso niya kapag buboto siya na convict Sara Duterte. Kapag magiging anti-Duterte siya, wala na. Yung kaso niya sa Pilipinas, of course, wala yan. Mawawala yan. Pero yung ICC ay patuloy pa rin. Pero at least, wala na siyang kaso sa Pilipinas. So, ganun. At siguro, kung meron namang power si PBBM at gawing testigo, pwede maging testigo sa ICC si Bongo. At of course, pagdating doon sa magiging testigo ka, ay bababa ang kanyang sentensya sa ICC at makulong na lang siya ng 6 na buwan, 1 taon, ganun na lang yung katagal. Marunong si Bongo, mga kababayan, marunong. Bilib nga ako dyan, kahit DDS yan pero alam ko na malalim ang iniisip niyan. At hindi yan yung tipong katulad ni Bato at ni Robin na ang pag-iisip ay nakadikit talaga doon sa kanilang puon na malapit na rin masintensyahan. Si Bongo ay kakaibib to kakaiba. Noon pa yan, nakikita ko yan na mukhang babaliktad to. Kasi may kaso na rin at tahimik na tahimik siya. At walang sa kanya, walang mga issue kasi nga tahimik siya. Yun pala ay meron ng underground na mga kung ano man dyan na usapan ay mabibigla na lang tayo, maitbulaga na lang tayo, di ba? Mabulaga na lang tayo, isang araw ay nakaupo na si Bongo sa tabi ni Tito Soto. Alright, patuloy tayo dito sa usapan ni Trillanes. Yun ang tema nila. Kung local
Yun ang tema nila. Kung local cases yan, pwede nilang magawa ng paraan. Pero ito, hindi. Ang naudlot na kudeta at ang missing signature sa panayam kay Senate President Tito Soto nitong umaga. Hindi, as a matter of fact, last night, I heard Bongo ba, and I mean, Bongo called me and said, if you asked me to sign, I would have signed it. He said, Ibinunyag niya ang mga detalye sa likod ng failed bid na palitan ng liderato ng Senado. Sinasabing balak sana siyang palitan ni Senator Loren Legarda, pero ayon kay Soto, hindi nakuha ng minority ang kailangang 13 na boto. Ang pinaka-intriguing na bahagi, nilinaw ni Soto na si Senator Bongo ay hindi kabilang sa mga mababatas na lumagda sa resolusyon para sa ouster move. Ano? Sinasabi ng marami na si Bongo ang right hand ng mga Duterte. Therefore, ang hindi niya pagpirma ay nagpapadala ng malakas na mensahe na tila lumilipat na siya from minority to majority. Ibig bang sabihin, sang-ayon siya sa impeachment laban kay VP Sara at tinatalikuran niya na ang mga DPS senators? Siya ba ay nag-iingat o tuluyan na siyang lumalayo sa sinking ship ng minority bloc? Unang-una, yung timing nito, dapat nga last year pa eh. Sa totoo lang, yung mga kakamping noon and other anti-Duterte forces, nagpulong-pulong. May mga proposal ng selection process. So, yun, maraming nag-participate. Kaso, ang unang hakbang kasi noon, kailangan may consensus. Yung tatlong kandidato, ang pagpilian noon, si Lenny, Risa, at si Bang. So, kailangan muna nilang magbigay ng consent nila na they are going to participate in the process. Kaso, ilang buwan ang nakalipas, tinanong sila, definitively, sabi ni Mayor Lenny, hindi na daw siya tatakbo talaga. Tuldo ka na yan, hindi na daw talaga. Doon na lang daw sa Sanaga. Okay, si Bam naman ay ano siya, non-committal, hindi pa sure. Eh ngayon, si Senator Risa lang yung nag-express ng willingness to submit to the process. Therefore, siya na lang inaiwan ng kababayan. Kaya, Tatlo ito na in-endorse ni PBBM. Si Robredo ayaw. Si Bam Aquino pwede. Si Risa Hontiveros gusto. At mukhang si Risa Hontiveros ang mapili nito. Kung ako kay PBBM, kung pwede lang, si Gibo Teodoro kasi matapang, matalino din yan at nakipaglaban sa China. Kung ako lang ang pipili, Gibo Teodoro, bakit pipili pa tayo ng babae? Doon na tayo sa lalaki na matapang. Tsaka malaki si Teodoro 6-footer si Gibo Teodoro. At kapag nakipag-handshake yan kay Putin, liliit si Putin. Nakipag-handshake yan doon kay Netanyahu, liliit si Netanyahu dahil malaki at matangkad si Gibo Teodoro. Hindi lang yan na matalino talaga si Gibo. Kaya para sa akin, Gibo Teodoro, nakalimutan yata ni PBBM, isang beses noong college pa ako, tumakbo yan si Gibo Teodoro as a president ba yata yun? Nakalimutan ko na. Tumakbo yan, matalino yan. Okay, tapusin na natin ang balita. Courtesy ng sa iyong araw. I believe ito na yung perfect time kasi wala nang nag-express ng interest to be a candidate si Risa. Hindi siya na. Risa na. So, that is aside from the fact that very qualified naman siya to begin with. Ang dalawang triggers ng gulo. Bakit nga ba nagkakaroon ng agitation sa Senado? Ayon kay Soto, dalawa ang pangunahing triggers. Una ay ang pag-alis kay Senator Amy Marcos bilang head ng Committee on Foreign Relations. Inalok daw ni Majority Leader Miguel Zubiri kay Amy ang Constitutional Amendments Panel na babakantihin ni Kiko Pangilinan pero tumanggi ito. Ang pangalawang trigger at marahil ang pinaka-nakakatakot para sa minority ay ang draft report ng Blue Ribbon Committee tungkol sa bilyong-bilyong flood control scandal. Sinasabi sa ulat na nire-rekomenda ang pagsasampa ng kaso laban kina Escudero, Estrada at Villanueva. Pero dahil nabanggit ang kanilang mga pangalan, bigla raw sila na-agitate. Therefore, ang kudita ay tila naging defensive move para pigilan ang paglalabas ng katotohanan. Pero bakit kung si Senator Bongo ay Ayan lilipat mga sa kababayan, majority? so ito nga yung chismis ngayon na mukhang si Bongo ang lilipat na naman. So lalong dadami
lalong dadami ang Soto block, ang majority block. At mabawasan na naman ang minority, siya magiging 8 na. 8 na lamang. Kaya kawawa eh. At palagay ko kapag lilipat si Bongo, ay baka si Robin Padilla susunod eh. Ewan ko lang mukhang hindi yata susunod. Baka iba yung susunod, baka si sabihin natin Amy Marcos susunod kay Bongo na lilipat. Iwanan niya yung tropa ni Marcoleta na ang galing-galing gumawa ng mga script At saka balikan natin yung 18 bagman, yung 18 bagmen, 18 Marites, 18 Marines daw sinisira yung pangalan ng Marines. Wala na daw Iniwanan ng Cayetano Black ang script na yon. Kaya kawawa yung mga 18 Marites, hindi daw nabayaran ng kumpleto. Tig 5 million daw bawat isa niyan at inunahan lang sila ng 500,000 pesos ni yung kanilang amo. Kaya pati yung kanilang amo na si Defensor, meron ding kaso kinasuhan yung sa NBI dahil sa libel case. Kaya lahat sila may kaso Huwag nyo kasing sagupain ng gobyerno. Hintayin nyo na ang gobyerno ay kapanalig nyo bago kayo magsalita ng masasama sa gobyerno. Gobyerno kasi yan hawak ng gobyerno lahat ng ahensya, NBI, Kapulisan, Army. Kaya kung banggain nyo yan, wala talagang kayong kapanapanalo. Saan ba yung mga utak nyo? Antayin nyo na ang inyong amo magiging presidente, diyan na kayo magsalita ng masama. Okay? Maliwanag ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ako'y magpapaalam ng mga kababayan, pag-comment na lang sa ating comment section at huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong yan para lalago ang ating munting channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.